Magandang araw muli mga bata. Maligayang pagbabalik sa Araling Panlipunan para sa ikatlong baitang. Tayo ay nasa ikalimang linggo ng unang quarter. Ang ating pag-aaralan para sa linggong ito ay tungkol sa pagkakaugnay-ugnay ng anyong tubig at anyong lupa sa mga lalawigan sa rehiyon. Alam mo bang maraming mga natatanging anyong lupa at anyong tubig na magkakaugnay sa ating lalawigan at rehiyon? Bago ko ipakilala sa inyo kung ano-ano ang mga ito, basahin muna natin ang tulang. Pag-ugnayin natin. Halika, sabayan ninyo ako. Pag-ugnayin natin. Sa ating lalawigan ay matatagpuan mga bundok, burol, talampas at kapatagan. Ilog, lawa, talon at dagat ay mapaliliguan, sapagkat mayaman ito sa likas na yaman. Anyong lupa at anyong tubig ating pag-ugnayin, upang makilala rehiyong kinabibilangan natin, ating alagaan at ganday panatilihin, ipagmalaki ito at ating mahalin. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga anyong lupa at anyong tubig sa rehiyon 4A Calabarzon. Alamin natin kung paano nagkakaugnay-ugnay ang ilan sa mga ito. Nasa bahaging timog silangan ng Luzon ang mga hanay ng bundok na itinuturing na pinakamahaba sa buong isla. Ang mga anyong lupa at anyong tubig na nag-uugnay sa iyong lalawigan at rehiyon ay ang mga sumusunod. Ang bundok Makiling ay matatagpuan sa lalawigan ng Laguna, na itinuturing ng mga sayantipiko na isang bulkan, ngunit hindi pa pumuputok sa mahabang panahon. Ito rin ay anyong lupa na nag-uugnay sa lalawigan ng Laguna at Batangas. Ang bundok Banahaw ay matatagpuan sa lalawigan ng Quezon. Isa rin itong natutulog na bulkan kagaya ng bundok Makiling. Kabilang rin ito sa ilang bahagi ng bulubunduking lugar ng Sierra Madre. Ito rin ay anyong lupa na naghihiwalay sa lalawigan ng Quezon at Laguna. Ang Bulkang Taal ay matatagpuan sa lalawigan ng Batangas. Ito ang bulkan na itinuturing na isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Ito rin ang pinakamaliit na bulkan sa buong daigdig. Samantala, ang lawa ng Bonbon ay nasa gitna ng Bulkang Taal, at ang Bulkang Taal naman ay nasa gitna ng lawa ng Taal. Bulubundukin naman kung maituturing ang lalawigan ng Rizal. Ngunit matatagpuan dito ang masarap na pasyalan ng mag-anak, ang talon ng hinulugang taktak. Ito ang talon na nag-uugnay sa anyong tubig at anyong lupa dahil nanggagaling ang tubig sa bundok patungo sa bahaging katubigan tulad ng sapa at ilog. Ang Sierra Madre ang pinakatanyag sa Luzon at pinakamahabang bulubundukin sa buong bansa. Sinasakop nito ang lalawigan ng Cagayan sa Rehiyon 2 hanggang sa lalawigan ng Quezon sa Rehiyon 4A Calabarzon. Sa kanluran ay nasasakop nito ang lalawigan ng Nueva Vizcaya, kung saan bahagi ng mga bundok ng Caraballo ang nag-uugnay sa mga kabundukan ng Cordillera. Ang lawa ng Laguna ay ang pinakamalawak na lawa sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa Pulong Luzon sa pagitan ng mga lalawigan ng Laguna sa timog at Rizal sa hilaga. At matatagpuan naman ang Kalakhang Maynila sa kanlurang baybayin. Dumadaloy ang lawa ng Laguna patungong Luok ng Maynila sa pamamagitan ng Ilog Pasig. Mayroong 3 pulo sa lawa. Ang Pulo ng Talim na kabilang sa isang bahagi ng bayan ng Binangonan at Cardona sa lalawigan ng Rizal, Pulo ng Calamba at Pulo ng Los Baños. Magbibigay naman ako ngayon ng iba pang halimbawa ng anyong tubig na magkakaugnay sa ibang rehiyon at lalawigan.
Ang Ilog Pasig ay isa sa mga pinakamahabang ilog ng bansa na may mahigit na 25 kilometro. Binabagtas nito ang hilagang kanlurang bahagi mula Look ng Laguna hanggang sa Look ng Maynila. Narito naman ang ilang halimbawa ng magkakaugnay na anyong lupa at anyong tubig sa lalawigan ng Quezon at lungsod ng Lucena. Sa bundok Banahaw nagmumula ang tubig sa Ilog Iyam. Ang ilog na ito at ang Ilog Dumakaa ay dumadaloy sa bahagi ng Lukban, Tayabas at lungsod ng Lucena patungo sa Look ng Tayabas. Ang Ilog Iyam at Ilog Dumakaa mula sa lungsod ng Tayabas ay nagtatagpo sa bahagi ng Kota, patungo sa Look ng Tayabas na ngayon ay dalampasigan ng Barangay Bara at Barangay Ransohan.